Nehemiah chapter 1 verse 4. When I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Magandang araw at tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang fasting. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay fasting is a normal Christian discipline. Ang pag-aayuno raw po o yung pagpapasting ay hindi lamang para sa mga piling tao o para sa mga nasa matinding suliranin o matinding pinagdadaanan sa buhay. Ito po ay bahagi ng regular na pamumuhay ng isang mananampalataya na parang naging kasama na o naging part na sa atin bilang mga mananampalataya. Sa Bible po, maraming ulit na binabanggit yung pag-aayuno o yung pagpapasting bilang isang natural po na tugon sa malalim na pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoong Diyos. Tulad po ni Nehemiah, yung kanyang pag-aayuno ay hindi ipinilit kundi kusang loob na tugon ng kanyang nararamdaman dahil nga po sa sobrang lungkot ng kanyang nararamdaman dahil sa nangyari sa kanyang bayan. Pinapakita po nito na ang pag-aayuno o yung pagpapasting ay isang spiritual na disiplina na lumalalim po kapag tayo ay may matinding pangangailangan, pagsisisi o pagnanais na hanapin yung kalooban po ng ating Panginoong Diyos. Ang disiplina ng pagpapasting ay nagtuturo ng pagpigil sa sarili, disiplina at pagpapalalim sa ating ugnayan natin sa ating Panginoong Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay fasting is spending a lot of time with God. Sa panahon po ng pag-aayuno, hindi lamang ito tungkol sa hindi pagkain, kundi higit pa po sa pagbubukas ng oras at puso upang makipag-usap sa ating Panginoon Diyos. Kagaya pa ng sinabi sa talata na makita natin na si Nehemiah ay hindi lamang nag-ayuno o nag-fasting, kundi nanalangin din siya ng matagal at may taos puso. At kagaya nga rin po ng sinabi ni Pastor Russell Ocampo na hindi lamang pag-i-skip ng breakfast yung fasting, hindi lang ito pag-skip ng kain, kundi ito po ay tungkol sa pagbubukas ng mga puso natin, paglalaan ng oras natin at pag-open ng mga minds natin para makausap ang ating Panginoong Diyos ng mas malalim. Kaya yung kanyang puso po ay nakatutuon po yung puso ni Nehemiah ay habang nagpa-fasting nakatuon po doon sa ating Panginoong Diyos habang siya po ay nagdadalamhati para sa kanyang bayan na noon ay nasira. At sa pag-aayuno po, itinatabi natin yung ating mga pansariling layaw, yung mga fleshly wants, yung mga gusto ng ating mga laman at yung pansamantalang aliwan upang italagang ang ating Panginoon Diyos yung naghahari at yung ating buong attention ay ma-focus solely on our Lord God sa panalangin, sa pagsamba at sa pakikinig sa Kanya. Yung mga oras po ng pagkain ay napapalitan ng isang oras o buong oras ng pagdinilay na panalangin. Kaya't ang tunay po na layunin ng pag-ayuno ay lumapit sa ating Panginoon Diyos ng may mas malalim at mas totoo. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay fasting is aligning our heart with God. Ang pag-aayuno po ay hindi upang baguhin yung isip ng ating Panginoong Diyos. Kasi nga po, hindi na our God word is absolute. Ang ating Panginoong Diyos ay hindi nagbabago. Kaya yung pag-aayuno po ay hindi upang baguhin yung kanyang isip, kundi upang itama yung ating sariling puso sa kanyang layunin. Ito po ay para i-align yung mga wants natin and our hearts sa plano o sa blueprint ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Si Nehemiah po ay hindi lang humiling ng tulong, kundi inangkin din po niya yung kasalanan ng kanyang bayan. Nagpakumbaba at humingi ng awa sa ating Panginoong Diyos. Ito po ay malinaw na pagpapakita ng puso na naaayon sa ating Panginoong Diyos. Isang pusong handang tanggapin yung pananagutan, pagpapakumbaba at sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kapag tayo po ay nag-aayuno, inihahanda natin yung ating mga sarili upang marinig yung tinig po ng ating Panginoong Diyos, upang itama niya yung ating mga motibo at upang lumakad tayo sa direksyon ng kanyang itinuturo. And wala na po akong may dadagdag. Yun lamang po.
Maraming salamat and God bless.